Hello guys! Where are you? In the stand. In the stud. Nandito tayo ulit sa city guys. Today ang ating pagkuha ng passport. Chikahan ko kayo mamaya paano ang pagkuha ng Dutch passport. Let's go anak. Zoe, what's wrong? The water. Ah. It's just a little Yay! No, that's not water. bit. Just a little bit. Ice fountain, check here. Ice fountain. It's drops. Yes, that's the ice fountain. Ginanon niya. Akala niya ice tain ng ibon. Dito may wipe si mami na tsaka alcohol. Dito. Saan yung kamay? Nato wipes mo. Hindi. Nee. Ah, may dukya pala siya sa ano niya. Ito din. Ah, ito. Ito anak. Nata dukya. Anuhan mo? Tapos, meron akong ano dito, alcohol. Sandali nak tong alcohol, wait lang. Oh, here Zoe. Alcohol. Kasi sila Zoe din, ay yung whole hand na, yung whole hand like that. Okay. So, okay. Yes. Hello guys. Yet. Kasi sila Zoe. Okay ka na lang? I-apply namin sila ng ID. Silang tatlo actually kasi silang tatlo ano na Dutch na. Ako apply ng ID tsaka passport para kasi merong parang kagaya sa atin yung national ID. Ganon siya. Para hindi na dala-dala yung passport if ever. Kasi medyo masela na sa mga borders dito kagaya sa Germany. Nag-aano sila no, nag-check ng mga ID na. Nag-stricto ng konti. Alam mo pa rin ang passport. At least kahit paano, pwede mo lang magpakita yung ID mo. Kamukha lang din naman kasi nung passport mo yung ID. Yung gilid ng church. Wow. So moy. Dito tayo kukuha ng ID. Dito sa kanilang munisipyo dito. Ano yun, Dad? Wait ka, wait. Okay. Go inside. Kuha ng number. Relax lang Zoe. Sit down. Oh, may libre silang coffee, milk, chocolate milk. Uy, hate. Ang ganda guys. Oh, ang linis ng nila munisipyo. Tapos may libre pang kape, tea, isang kapa, di ba? Dito na anak, oh. Ito na yung mo. Chocolate milk. Sit down ikaw dyan. Sit down. May ito eh. May school pa after dito namin sa appointment. Pasok pa siya sa school. Malate lang siya. Sinabihan namin yung teacher niya. Yes, anak. I think my school can wait. Of course. You're going to get your ID card today. Your school can wait for you. Don't worry about it. Blow it, anak. Medyo medyo mainit. Wow! Diorama. Ang ganda. Tapos na tayo, guys. Gora na tayo. Hatid natin si Ate Zoe sa school. Come on. Sakto break nila. Zoe, first you have to put your bag
there sa ano ha? Sa capstone. Sabihin na. Yeah? Yeah? Okay. Okay, do it, Kenneth. Doy, Zoe! Daddy will bring you. Doy, I love you. Feel pretty vandaag. Mwah. Do it, Kenneth. Doy, ate! Nakikichismis pa yung anak ko. Sinabihan ko na niya na yung bag niya, ipasok niya. Pasok na sila eh. Nakichismis pa talaga. Sige. Ayan, pumasok na. Hintayin natin siya makapasok. Para tayong spy dito. Okay na? Okay, alright. Ito yung harap ng school nila. Ito si Zoe. Ganda ng weather. Yes. Na-harvest na pala ang mga patatas. Sayang, hindi tayo habol. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bahay na tayo, guys. At natayo ko na itong ating Christmas tree for this year. Pareho lang ng last year. Ang theme natin ay red and gold and sparkle and green and whatever you call that. Pero natayo ko na ang ating Christmas tree. Yeah, syempre hindi mawawala ang ating paabaniko sa likod. At ang aking favorite, ito yung mga favorite ko talagang nilalagay, yung mga pa-butterfly na ganyan, na mga gem-gem. Dalawa lang yan, okay lang dagdagan ko yan. Kasi dalawa lang sila talaga. Oh. Pinakamarami ang yung ganito, yung ponsera, paano ba yun, bigkasin? Every year na lang, nahihirapan ako magbigkas ng bulaklak na yan. Para sa Pasko, pang decorate. Ayan na, ang ating Christmas tree. Hanggang sa baba yan, guys. Oh. Mga pabawas-bawas na ganyan. Yes! And dumating na rin yung yung carpet na in-order ko. Kasi, nalalabahan naman nata ito, no? Kasi nga ngayong winter, malamig ang floor, kaya minabuti ko na bilhin ito, tapos tanggalin na lang kapag summer, kapag hindi na sobrang lamig ang floor. Tsaka si Zoe kasi and Kenneth, lagi silang nagda-dance. Sobrang lamig ng floor, kaya nahirapan sila. So, yan ang addition sa ating bahay for this year, this season actually. Ito, nabili namin sa IKEA. Ang kinagandahan niya, sobrang baba ng yung parang yung malambot na part niya kasi ayoko yung parang bulbulin. Gusto ko yung ganito, yung parang nakadikit, parang rag lang talaga para hindi lang talaga malamig yung floor. Meron tong iba't ibang design pero ganyan ang color niya talaga. Which is bumagay naman sa ating upuan. Ang tent ng mga bata. For sure, alam nyo na yan pag may paganyan, may bata. So, ayan yung bago sa ating bahay ngayon. Hinatid na namin si Kenneth sa daycare at si ate kanina nga nakita ninyo, hinatid natin siya sa school. May trabaho kasi ako today actually. Kaya lang online lang ang trabaho natin. So very easy lang ang ating life today. Ang work ko actually mag-start ng 8 pero ang meeting pa ay Dad, pasuyo ko nga to doon isaksak. Ang work ko start ng 8 actually, pero wala naman gagawin from 8. So, ang meeting ko ay 12 ba ang meeting ko? Meeting lang ako today, tapos yun lang. Meeting lang, wala na. Calendar. 12:30 actually ang meeting ko to 1:30. Yun na, katapos nun, online na lang. Kung may pagawa yung principal or kung gusto niya na mag-meet kami online, ayan, pwede ako hanggang 4. After that, wala na talaga. So, ganun lang ang ating work today. Very easy lang, very remote, very,
flexible tayo for today. Actually, ang work ko 8 to 4. So, pwede niya lang akong i-message from 8 to 4. After that, hindi na talaga. Katulad kapag, ano talaga dito na very strict sila sa pagdating sa trabaho. Katulad pag ako, nagtatrabaho lang ako Monday, Tuesday, tsaka Thursday. Kapag Wednesday, Friday, hindi nila ako pwedeng pagawa ng kahit na ano kasi wala, hindi ko yun hindi ko yung working day. Kung bibigyan nila ako ng work noon, kailangan nilang palitan yung working hours ko. Kasi working hours ko sa ngayon ay 24 hours lang. So, kung gusto mong ihatiin yung 24 hours into 4 days, tigsi 6 hours ka magtrabaho ng 4 days, pwede yon. Or kung gusto mo 5 days, tigi ilang hours yon. Ikaw bahala. Or kung gusto mong 3 days, na tigi 8 hours, yan, depende sa'yo kung paano mo siya gustong i-spread, depende rin sa availability ko. So, mas minabuti ko na 3 days para yung 2 days, free ako, lalo na may school si Kenneth ng Wednesday at Friday, at hanggang 12 lang sila magkapatid. So, masundo ko sila, mahatid ko sila yung Wednesday and Friday ko, free. Kanina nga, kumuha kami ng, ito yung resibo. Kasi i-share ko sa inyo, paano ba kumuha ng Dutch passport dito. Ano ang requirements para makakuha ka ng Dutch passport? Siyempre, first, kailangan ang nationality mo Dutch na. And then, ang bayad sa passport ay, tignan ko dito para hindi ako magkamali, 86 euros and 85 cents. Ang yung bayad dun sa mismong passport. Tapos hindi sila yung kukuha ng picture mo, kailangan mag-provide ka ng photo. Makaano pa dito, medyo hindi pa ganun ka advance. Hindi naman advance. How do you say it? Hindi sila nagte-take ng photo. So dapat professional talaga ang mag-take ng ng photo. Tapos yun, bibigay mo lang sa kanila. Meron akong photo dito, pati yung sa mga bata kasi nga kinuhanan ko sila ng ID. Ang pogi ni Kenneth, parang anak ng anak ng mayor. Tapos si Zoe, super cute din, anak ng counselor. Si Daddy ang pogi talaga, pakita ko sa inyo. Oh. 'Di ba? Ang pogi. Si Daddy ang anak ng contractor. Anak ni Peter Cayetano. Wala, nag-message na yata. Ay, hindi. Akala ko yun. Yung akin, wag nyo na, guys. Madi-disappoint lang kayo. So, ayun. 86 euro, 85 cents ang passport. Tapos, yung mga ID, depende yun sa age. 18, yung bayad. Yung bayad, iba sa matatanda, iba sa bata. Yung 18 plus or 18 below. Sa 18 plus, sa amin dalawa ni Daddy, ang bayad sa namin, ID namin, each siya, 78 euros 50 cents. Tapos yung sa mga bata naman na ID is 42 euros and 35 cents. So kanina kumuha ako ng passport ko, tapos ID naming 3. Ang total na nagastos namin, Diyos ko Lord, grabe para sa ID. Kailangan kasi 328 euros and 55 cents, guys. Pagkano ang ngayon? Ayan na naman tayo sa conversion. Gusto ko lang i-convert. Curious lang ako magkano lahat-lahat. Wala pang passport yan si Daddy tsaka yung 3 ha. ID lang yan. Hindi 328, 55 times 67 ang euro ngayon Na 22k tayo today, guys. Peso. Ganon siya kataas. So, ano mga requirements para makakuha ng passport? Una ay, yun nga, dapat Dutch national ka na. Pangalawa, yung lumang passport mo o yung Philippine passport. And then, pangatlo, yung picture na nire-require nila. Tapos, ano pa ba? Yung residence permit mo, yung residence card. Yun lang. Wala nang iba. 4 lang. Walang birth certificate, walang NBI, walang marriage certificate, wala nang ganun. So, ganun lang siya kasimple na makakuha ng Dutch passport. Tapos, available na siya after a week. So, kunwari, today, Thursday. Next week, Thursday, pwede na namin kunin or pwede ko nang kunin yung aking passport.
Hindi na kailangan ng appointment pa or whatsoever. So, ganun lang kasimple kumuha ng passport. Tapos na meeting natin, guys. May papakita ako sa inyo. Kasi nagme-meeting ako, hindi ko na anuhan yung buhok ni Daddy kasi ako naman ang nanggugupit sa buhok niya, no? Para makatipid tayo. Ginawa niya mag-isa. Dito na makita natin. Naka-uniform na to. May pasok to eh. Pakita ko niya. Parang yung, alam mo yung pag si Kenneth, nakahawak ng gunting. Ganon siya. Pakita ko. Wait lang. Para makita ni Daddy sa ano niya, future self niya. Tara! Grabe na. Pwede ka na yan. Wait lang. Okay na dito. Kasi sa mali, nagmamadali. Hindi ako hintayin eh. Nag-meeting kasi ako. 2 oras yung meeting ko kanina. Kaya tingnan nyo naman ang ginawa niya sa buhok niya. Pag gano'n siya na, no? Pum, pum. Kaya, pum. Ganyan. Tapos, ganon. Ayusin ko nga muna, guys. Kawawa naman ang aking asawa. Ano ba yan? Pantayin na natin. O, tara. Happy ka dyan sa ginawa mo? Proud ka? Hindi ka nakikita eh. O, tara na. Ayusin natin. Okay na. January Clafford! Opo! Guys, nasundo ko na sila. Ay, naku, sinakay ko sila dito. Kasi, tamad na ako. Maglakad-lakad pa sila. Are you ready? Yes! Are you ready, Zoe? Yes. Are you ready, Kenneth? Yes. Kenneth? Are you ready? Push natin sila. 1, 2, 3, 4, 5. Ken? Muta para blue here dun. Where, Nigel? Ina ofang. Fisha. What is that, Ken? Hello. Mommy and here. Yeah. Where? Up here. Okay. Ah. What is that, Focha? Hi. What is that, Ken? To donker. Madilim daw. Nee, het is niet wel zo donker. We gaan naar huis? Alsjeblieft, Oké. is op thuis. Nee, dat is op werk. Sorry, schatje. Daddy is altijd op werk als wij zijn klaar op de Nou, volgende week niet. Ja? opvang. Hoe is mami? Daddy, my auto. Parang nag-give up na itong ano nila, kasi napunit. Yan, napunit. Tinatanong ni Zoe bakit daw kapag pauwi sila, lagi daw ang tatay nila nasa work. Every every week, nagbabago naman yung schedule ni Daddy Teban. Ngayong week na to, pang gabi siya. Next week, pang umaga. Kaya gusto ko din na makahanap sana siya ng ibang work. Kasi mahirap ang schedule niya. Naalala ninyo, nag-work din ako dyan sa nila, sa kumpanya nila. Mahirap yung every week iba yung mo schedule mo. Isang week puyat, isang week hindi. Din, nakakapagod, nakakalanta ng pagkatao. Kaya nasuggest ko lang naman. Pero hindi ko alam kay Daddy. Syempre, decision pa rin niya yun kung saan niya gusto mag-work. Tsaka may naman na kasi sa dyan, permanent contract na, kaya nga medyo mahirap din kasi ngayon, mahirap nang makakuha ng permanent contract sa ngayon. Ako nga sa bago kong work ngayon, 1 year lang ang kontrata ko, so hindi ko alam after ng kontrata ko saan na naman ako pupulutin, ano na namang natin papasukan natin.